Kapag ikaw ay nagsisi sa maling kaparaanan ng kaligtasan, okay? Kapag pinagsisihan mo yung maling paniniwala. Ano ba yung maling paniniwala ng kaligtasan? Na maliligtas ka ng iyong relihiyon, maliligtas ka ng mabuti mong gawa. Pag pinagsisihan mo yan, at ikaw ay lumapit sa Panginoon at sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Okay? Immediately. So the conversion of the soul is the miracle of a moment. But the manufacture of a saint is the task of a lifetime. So anong ibig sabihin niyan? Yung ikaw ay, nung naligtas ka na, nagsimula yung process ng sanctification. Okay, naalala niyo yan? At yung Sunday school natin, pag nakikinig kayong maigi sa Sunday school, okay? Yung sanctification process na yan ay pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At itong process na ito, okay, lifetime. Okay, lifetime ito. Ito yung process na tayo ay tinatransform ng Panginoon. Yung kaisipan natin ay tinatransform ng Panginoon na nagre-resulta sa transformed life. Okay? At nakikita ang Panginoon sa ating buhay. So, yung pagiging katulad ng Panginoon, okay? Yung makonform tayo sa will of God and sa word of God, hindi nangyayari yan overnight. Okay? So, lilinawin ko okay? The moment ng isang tao, okay? Sumampalataya sa Panginoon. Okay? Yung kanyang mind, yung kanyang heart, okay? Yung kanyang will ay talagang sumampalataya sa Panginoon, save siya nun. Pero yung transformation, it is for a lifetime. Hindi yan overnight. Okay? At yung ma-develop at yung puso natin ay magkaroon ng desire para sa Panginoon, okay? Ano yan? Involved dyan yung time. Okay? Involved ang time. Sa pagtatanim, hindi mo pwedeng madaliin. Tama? Ganun din. It is a relationship. Okay? Yung ating salvation is through a relationship with the Lord Jesus Christ. And tong relationship na ito, okay, na mayroon tayo ngayon sa Panginoon, pag naligtas ka na, okay, ito ay nakukultivate, okay, as time goes by. Pero hindi lang yon. Kapag nakukultivate yan ay nag-grow. Yung relationship natin sa Panginoon, mas napapalapit tayo sa Kanya kapag tayo ay merong constant, okay, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap natin sa Kanya at ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Okay? So, I hope na malinaw yan sa inyo. So, kapag in-apply mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay, mag-grow ka. At isa sa mahalagang area ng ating buhay na ma-develop sa atin ay yung prayer life natin. Last week at last nitong Sunday, binigyan natin ng emphasis. Okay, bakit ba tayo kailangang mag-pray? At hindi tayo magiging malapit sa Panginoon without prayer. Okay? Kaya hindi ka mapapalapit sa Panginoon without prayer. Katulad ng hindi ka mapapalapit sa isang tao kung hindi mo naman siya kakausapin. Di ba? May mga tao na sila ay merong iniidolong artista. Okay? Bumibili sila ng mga, ano ba yun? Mga poster, gumagawa pa sila ng standee. Okay? Pero, yun lang yung ano nila, yun lang yung nakakausap nila, hindi mismo yung tao. Okay? But para makilala mo ang isang tao, mas maging malalim ang iyong relasyon sa isang tao, kailangan makausap mo. Makasama mo. And yung prayer, binibigyan tayo ng ganyang opportunity para mas maging malapit tayo sa Panginoon. Naunawaan po natin. Okay? Tignan nyo na lang yung example ni Moses. Okay? Si Moses, pagbaba niya dun sa mountain, nagniningning yung muka. Pero hindi mangyayari yan kung hindi nag-spend ng time si Moses with the Lord.
Isipin nyo, kasama niya ang Panginoon, 40 days and 40 nights. Tapos nung bumalik ulit siya, another 40 days and 40 nights. So, I hope na merong nag-take ng challenge para simulan yung pagpe-pray. Okay? Sana may mga nag-pray, kahit na 5 minutes. At kung ikaw ay nag-pray, at nag-decide ka, sinimulan mo nung Lunes. Okay? Ituloy natin. Amen? At yung message ngayong gabi, ay may kinalaman dyan sa pagpapatuloy sa prayer. So, doon sa Luke chapter 11, nung nakita nung disciple ang Panginoon na nagpe-pray, pagkatapos mag-pray, sabi ng disciple, Lord, teach us to pray. Hindi sinabi ng disciple, Lord, teach us to be a good disciple. Okay? But sabi niya, Lord, teach us to pray. At makikita natin yung request dito, okay, yung issue ay hindi yung how to pray, but sabi niya dito, teach us to pray. Okay? Kasi alam natin. Okay? May mga alam tayo, may kaalaman tayo tungkol sa prayer. Pero minsan may mga maling paniniwala sa panalangin. Isa na dyan, yung pagka may mga lumalapit sa akin, Pastor, pag-pray mo naman yung namatay kong kamag-anak. Okay? Talagang sinasabi ko, okay, na hindi ko na siya mapagpe-pray. Kasi namatay na eh. Okay? As it is appointed unto men, once to die, after this the judgment. So, wala na siya. Kahit ipag-pray mo siya, wala na mangyayari sa kaluluwa niya. The moment na matapos na itong earthly life niya, either heaven or hell. Nakakalungkot dahil kung hindi siya ligtas, sa hell. Pero kung siya ay ligtas, dun siya sa heaven. Ano ba yung mga kaalaman natin sa prayer na hindi naman tama? Okay? So, yung mga prayer na paulit-ulit. Okay? So, ang Bible, hindi tayo tinuturuan na mag-pray tayo sa spirit world. Okay? Hindi tayo tinuturuan ng Bible na mag-pray sa mga santo o kaya kay Maria. We can pray directly to our God the Father in the name of Jesus Christ. Amen? Okay? So, si Jesus Christ ang ating tagapamagitan. So, we can go directly to God. At si Mary naman, tinawag siya, Blessed art thou among women. Yun ang sabi ng angel eh. Hindi siya above women. Naunawaan po natin. So, meron tayo mga alam sa prayer na hindi na dapat natin ito pinapractice dahil wala naman ito sa Bible. Pero isang mahalaga, kailangan tayong mag-pray. Okay? Kung paano tayo magpe-pray, dun sa mga susunod na messages natin, tuturuan tayo. Okay? Kung paano tayo dapat mag-pray. At ngayong gabi, meron tayong 3 puntos. Brother Cyril, may oras ba dyan? 7:35 na. Okay? So, paano ba dapat tayo mag-pray? Nasabi ko nga sa inyo last Wednesday na merong mga method of praying na ginagawa. Iba-iba. Walang tamang method of praying. Hindi natin pwedeng sabihin yung acts lang ang tama. Okay? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. O kaya cuts. Yung mga mahilig sa pusa. Okay? Confession, adoration, thanksgiving, supplication. Okay? So, pinagbaliktad lang yung dalawang letra. Pero, alam niyo, yung aaralin natin, meron siyang 12 aspects pagdating sa prayer. So, ang dami naman. Okay? Kasi ang magiging challenge sa atin ito, okay, galing doon sa sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya. Ano ba yung sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya? Doon sa Garden of Gethsemane. Could you not watch with me for 1 hour? Yeah. You can spend time in prayer 1 hour. Okay? 12. So, tigpa 5 minutes kada isang aspeto ng panalangin. At sa next Wednesday, okay, sisimulan natin yung pag-aaral dyan. Okay? So, ano ba yung mga dapat nating i-include kapag tayo ay pray? But ngayong gabi, tignan natin, una sa lahat, the purpose of prayer. Okay?
the purpose of prayer. Pag binasa nyo yung verse number 13 hanggang verse number 16, so meron ditong mga binanggit. Okay? Is any among you afflicted? Yung afflicted dito ay yung mga dumaranas ng problema. Dumaranas ng pagsubok. Okay? So hindi ko alam kung sino yung afflicted sa inyo ngayon. Pag sinabing afflicted, you are suffering evil. Okay? You are experiencing hardship. Okay? So, meron ditong prayer para sa mga nakakaranas ng pagsubok. At meron ding prayer para sa mga may sakit. Sa verses 14 and 15, binanggit dyan, is any among you sick? Okay? Tinanong, yun yung tanong dyan, is any sick among you? And then, meron din dyang prayer para sa confession ng sin. Okay? Now, ano ba yung purpose ng prayer? At ang prayer, literally, is the act of asking God for something. Ano ibig sabihin ng prayer? Okay? Humihiling tayo sa Panginoon ng isang bagay dahil kailangan natin ito. Okay? Prayer, ang ibig sabihin niyan is to desire, to crave, to ask. Kaya nga, dun sa James chapter 4 verse 2, kayo bukas pa ba yung mga Bibles ninyo? James chapter 4 verse 2, sabi dito, ye lust and have not. Nagnanasa kayo, subalit hindi kayo nakakatanggap. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Okay? So, ano pinapakita sa atin dito? Hindi sumasagot ang Panginoon sa panalangin dahil hindi naman tayo nagpe-pray. Naunawaan nyo? Bakit kaya hindi sinasagot ng Panginoon yung prayer ko? Hindi ka naman nagpe-pray. Okay? Bakit ba tayo kailangan mag-pray? Jesus is calling us to prayer. Prayer is not optional. It is obligatory. Obligado tayo mag-pray. Kasi kapag hindi tayo nag-pray, malaking mawawala sa atin. Malaking mawawala. Without prayer, we cannot get strength. Mamaya, titignan natin yung purpose ng prayer. Okay? Tatlong bagay yung makikita natin dito. But kailangan makita natin, mga kapatid, mayroong panawagan ng Panginoon para tayo ay manalangin. Hindi lang sinabi ng Panginoon sa mga disciples yon na doon sa tatlo, kay Peter, James, and John, na could you not watch with me for 1 hour? Yung panawagan ng Panginoon na men ought always to pray and not to faint. Hindi lang doon sa mga nakikinig sa Kanya, kundi para sa lahat ng mananampalataya. If you are a disciple of Jesus Christ, pag tinitignan mo talaga yung sarili mo, ako'y disciple ng Panginoon, ako ay Christian, then you must be praying every day. Okay? You must be praying. Sabi nga dun sa 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing. Okay? Pray without ceasing. At bakit tayo kailangan mag-pray? Hindi lang dahil sinabi ng Panginoon. And then, ito hindi suggestion ng Panginoon yan. It is a command. Men ought always to pray. At bakit kinakailangan tayo mag-pray? Dahil ang prayer talagang gumagana. Okay? Prayer works. Prayer works. Parang konti lang naniniwala doon, ha? Prayer works. Okay? Baka kaya pala hindi tayo nakakita ng mga answered prayer dahil maraming hindi naniniwala that prayer works. No. Ang prayer, ang nais ng Panginoon na paraan para masabi natin yung mga pangangailangan natin at matugunan ng Panginoon. Pastor, di ba alam naman ng Diyos ang lahat? Alam nga niya ang lahat. Pero gusto niya lumapit ka sa Kanya. Dahil pagpapakita yan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Pagpapakita yan, every time na lalapit ka sa Panginoon, that shows your dependence
to the Lord. Amen? Okay? So, bakit ba kailangan tayo mag-pray? What is the purpose of prayer? Para makita natin yan, punta kayo sa Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Anong sabi dito? Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Meron tayong mediator dun sa heaven. Sabi ko nga sa inyo kanina, si Jesus Christ, siya ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Kaya makadirekta tayo sa Panginoon. Okay? At ang Panginoon, nauunawaan niya yung mga nararanasan natin. Naranasan ni Jesus Christ yung mga nararanasan mo. Nakakaranas ka ng problem, naranasan ni Jesus Christ yan. Naranasan mo na ikaw ay pagtaksilan, naranasan ni Jesus Christ yan. Naranasan mo na ikaw ay inusig, naranasan ni Jesus Christ yan. Naranasan niya yung mga nararanasan natin, at sabi dito, yet without sin. Nauunawaan ng Panginoon yung ating damdamin kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok na ito. Kapag tayo ay may sakit. Okay? Kahit nga, okay? Kahit nga yung mga afflictions na nararanasan natin, the Lord Jesus Christ knows at nauunawaan niya yan. Kaya nga, sabi dito sa verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Okay? Basta-basta ka lang ba, halimbawa, dun sa Malacanang, pwede ka ba na basta-basta na lang pumasok sa gate, tapos pupunta ka dun sa opisina ng presidente? Hindi. Dun pa nga lang sa gate, no? Sa gate. Tatanungin ka na, bakit ka nandito? Ano yung pakay mo? Lalo na dun sa loob. Okay? Pwede mo bang gawin yon? Di mo naman kaano-ano si President BBM. Pero, sabihin na natin, si Christian, anak niya. Makakapasok ba si Christian doon? Kung anak siya ng presidente? Yes. He can go inside that room with confidence. Ito yung pinapakitang larawan dito. Sabi dito, let us therefore come boldly. Meron tayong confidence na makalapit sa Panginoon. Why? Ano bang sabi dun sa 1 John chapter 5? Tingnan nyo sa 1 John. 1 John chapter 5 verse 14. Doon sa verse 13, nakita natin, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Pag naligtas ka na, you are a Son of God. And sa verse 14, ano sabi dyan? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. We have this confidence na paglalapit tayo sa Panginoon, dahil tayo ay anak na niya, papakinggan na tayo. Okay? Pag lumapit si Paul o kaya si Ruth, meron silang sinasabi na kailangan nila, papakinggan ko. Kung ang lalapit sa akin si Andrew tsaka si Penpen, okay, pwedeng hindi ko pansinin. Bakit? Hindi ko naman sila anak. Diba? Doon sa tatay nila, kay Brother Japet sila lalapit. Okay? Nakukuha niyo? Okay? Tsaka mahihiya naman silang lumapit sa akin. Diba? Bakit? Hindi man ako tatay nila. Ang tanong, sino ang tatay mo? Sa spiritual. Dahil kung siya yung tatay, lumapit ka sa kanya. Hindi tayo nakakatanggap, hindi sinasagot yung panalangin natin, dahil hindi naman tayo lumalapit. Ye have not because ye
as not. Nakakasunod ba kayo? Okay? Now, balik tayo dun sa Hebrews chapter 4, verse 14. Let us therefore come boldly. Meron tayong confidence na makalapit dun sa trono ng biyaya ng Diyos. Para saan? Ito yung una dito. That we may obtain mercy. Okay? Mercy, ang mercy ay para sa mga taong nakakaranas ng problema. That we may obtain mercy. Okay? Naunawaan ng Panginoon eh. Nakaka-relate ang Panginoon sa mga pinagdadaanan natin pagsubok. And He is ready to answer. Why? So that you may obtain mercy. And pangalawa, ano mang sabi dyan? To obtain grace, to find grace. Para sa ng grace? Para sa guilty. Okay? Sino yun? Tayo yun. We're guilty. Pag lumapit tayo sa Panginoon, okay, lumalapit tayo para makatanggap ng awa, ng biyaya, at dyan sa, yung pangatlong makikita natin dito, to help in time of need. To obtain mercy, to obtain grace, and to obtain help. Okay? Sino kailangan ng tulong? Okay? Kayo ba ay nangangailangan ng tulong sa mga ginagawa ninyo? Okay? Masyado na kasing self-sufficient yung iba. Kaya ko to. Kaya ko to. Hindi ko kailangan ng Diyos. Pero hindi eh. Kung titignan natin lahat ng aspeto ng ating buhay, okay? Pagtatrabaho, okay? Yung pag-iingat sa kalsada, ha? Hindi ka ba nagpapasalamat nung pumunta ka dito, hindi ka nasagasaan? Okay? Tapos, hindi pa natin nakikita na ang Panginoon, siya yung tumutulong sa atin, tumutulong sa iyo sa pag-aaral mo, tumutulong sa iyo para matugunan yung pangangailangan mo, tumutulong sa iyo sa pagtatrabaho, tumutulong sa iyo sa mga responsibilidad. Pero ang iniisip mo, kaya ko to. I am self-sufficient. But the purpose of prayer is so that we may obtain mercy. Sabi dito, find grace to help in time of need. Kaya nga, kung ikaw ay nakakaranas ng affliction, you need help, you need mercy. Okay? Pag ikaw may sakit, you need help. Sino dito, kapag may sakit, lalapit ka doon sa veterinaryo. Maliban na lang kung pusa ka. Di ba? Si Sister Dang, last Sunday, tinatawag niya yung pusa. Ako yung sumagot. Sabi niya, Silin! Sumagot ako, meow! Sumagot din siya, Silin! Di ba? Natawa ako eh. Okay? Mga ilang segundo din yon. Tapos, yung tinawag ulit niya, Silin! Sabi ko, ayoko! Nalaman niya, tao pala yung hindi pusa. Okay? Kung may sakit ka, hindi ka lalapit sa abogado. Lalapit ka sa doktor. But most of all, if we have needs, if we need mercy, if we need grace, if we need help, dapat lumapit tayo sa Panginoon. Okay? And even itong confession of sin. Okay? Kasi merong mga tao na kaya sila nagkakaroon ng sakit. Now, hindi naman lahat na nagkakasakit dahil sa kasalanan. Okay? Merong mga tao na kaya sila nakakaranas ng sakit ay dahil sumusuway sila sa Panginoon. So, merong palo ang Panginoon. Pero ang sabi dyan, and if he have committed sins, sa James 5:15, they shall be forgiven him. Okay? So, kailangan makita natin mga kapatid na nagpapatawad naman ang Panginoon eh. Amen? Nagpapatawad siya. Ano sabi dun sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
willing ang Panginoon magpatawad. He is just para patawarin tayo. Kaya mga kapatid, that is the purpose of prayer. So that we may obtain mercy, grace, and help in time of need. Okay? Pwede na tayo mag-invitation, pero may dalawa pa. Okay? That is the purpose of prayer. Prayer is literally asking. Pero hindi lang yan. Kailangan makita din mga kapatid, number 2, yung persistence sa prayer. Persistence. Okay? The purpose of prayer is asking. Pero yung effective na prayer is a persistent, consistent prayer. Anong ibig sabihin yan? Yan yung katumbas nung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ano yon? Pray without ceasing. Minsan, ang gusto natin, isang prayer lang, sagutin agad ng Panginoon. May mga pagkakataon, ganyan. Okay? Naranasan ko yan. Okay? Si Nikki naaalala to eh. Okay? Unforgettable. Dahil kung hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin, cancel ang kasal. Di ba? Okay? Nung nag-photoshoot kami sa ano to? Doon sa Eco Park, 'di ba? Si Nikki, hawak ni Nikki yung mga alahas ni Rachel. Okay? Tapos may higad, 'di ba? May dumapong higad sa iyo na bato ni Nikki yung box. Naibalik naman yung ibang mga alahas pero merong isang pares ng singsing. Ha? Hikaw pala. Isang pares ng hikaw na natapon, na tumalsik sa malayo. Okay? So, saka na lang namin nalaman nung gabi. Kumakain na kami, sarap pa naman ng pagkain, hot pot. Okay? Pero, nung chinek ni Rachel, wala yung isang pares nung hikaw na merong sentimental value kay mami. Okay? So, ginawa namin pagkatapos kumain, di na nga nakakain ng maayos eh. Okay? So, naka ilang subo lang, bumalik doon sa Eco Park para hanapin. Kaso, ang nangyari, nung hapon pa na yun, umulan. E di kung saan man napunta yun, inahanod na siguro. Okay? So, wala. Talagang malungkot na umuwi. Ano? Okay? So, kinabukasan, nag-pray ako. Okay? Nag-pray ako na pagpunta ko doon, mahanap. Okay? So, pagpunta ko, humingi ako ng tulong sa 2 hardinero. Pagdating ilang minuto, yung isa sumuko na. Sabi, sir, imposible na. Okay? Pero may isa na nagtuloy sa paghanap. Tapos, sabi ko, Lord, nagpray lang ako. Sana makita pa yung hikaw. At alam nyo, after ilang minutes, hindi naman umabot ng 1 oras yung paghahanap, sabi nung lalaking naghahanap, sir, ito ba yun? Sabi ko, patingin nga. Oh, yan nga yun. Nakita. Bakit? Pinag-pray ko eh. Sinagot ng Panginoon yung prayer. Kahit sa mga simpleng bagay, di ba? Kahit gaano kasimple yung bagay, okay, o gaano man kahirap yung isang bagay, dalihin natin sa panalangin. Merong isang bata, okay, doon sa eskwelahan nila, okay, talagang late na siya. Late na yung bata. Pero nag-pray siya, Lord, sana po, pagdating ko doon, makaabot pa ako doon sa klase. Kasi pag hindi siya nakaabot, hindi na siya papapasukin ng teacher. Sakto, nung papunta pa lang siya, nasira yung pintuan. Pihit nung teacher dun sa doorknob, nasira. Kinakailangan tawagin yung locksmith. So, yung time na yon na inaayos yung pinto, nakahabol yung estudyante. O di ba sinagot yung prayer ng estudyante? Hindi nga siya na late. Oh, anong dahilan natin para hindi mag-pray? Kasi iniisip na natin,
hindi sasagutin ng Panginoon yung prayer ko. Bakit? Nagpatuloy ka ba? Nagpray ka ng isang beses. Pangalawang beses, nagpray ka ba? Hindi kasi sinasagot ng Panginoon eh. Isang beses pa lang eh. Magpray ka pa. Persistent, consistent prayer. Sabi nga dyan eh, the effectual, fervent. Pag sinabing effectual and fervent, ano yan? Earnest. Okay? Merong kaseryosohan. Ano yan? Energetic. Naalala nyo kung paano mag-pray ang Panginoon? Doon sa Garden of Gethsemane, na yung pawis niya, humalo na yung dugo. Hindi ko sinabi mag-pray ka ng ganyan. Pero kailangan yung prayer natin, earnest and continual. At yung earnest, continual prayer of a Christian will make a difference. Pinag-pray mo ba? Paulit-ulit. Si Elijah, nung sabi ng Panginoon, mag-pray ka para umulan ulit. Alam niyo kung ilang beses nag-pray si Elijah? 7 times. Sa unang beses, wala pa. Pangalawang beses, wala pa rin. Pangatlong beses, pang-apat, pang-lima, pang-anim, ikapitong beses. Doon sinagot ng panalangin. Doon sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Elijah. Continue to pray. Persistent prayer. Okay? Kaya nga, huwag tayong tumigil sa pagpe-pray, mga kapatid. Amen? Okay? Katulad dun sa Luke chapter 11. Anong makikita natin dun sa Luke chapter 11, verse number 5? Tingnan nyo to ha, Luke 11:5. Anong sabi dito? And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves. So makikita natin dito, merong isang kaibigan na tulog na siya. Okay? Matutulog na siya, naghahanda na siya sa kanyang pagtulog, pero may dumating na kaibigan niya. At kumatok. Friend, nandiyan ka ba? Oh, bakit? Gabing-gabi na. Sabi niya, kailangan ko ng tulong. Meron ka ba diyang 3 loaves? Kasi may bisita ko, sabi niya, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. May bisita ako, friend. Wala akong mapakain sa kanya. Ikaw yung pumasok sa isip ko kasi alam ko, may tinapay ka pa eh. So anong sabi ng kaibigan? And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. So pwede niyang sabihin yan. Huwag mo na ako storbohin. Ito, gabing-gabi na eh. Matutulog na nga ako eh. Pero sa anong sabi dito sa verse 8? I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend. Dahil kaibigan niya yan eh. May pangangailangan ba? Yes. Yung kaibigan, nakita niya, nangangailangan yung kaibigan ko. Yet because of his importunity. Anong ibig sabihin ng importunity dyan? Dahil siya ay tuloy-tuloy na humihingi. Friend, parang awa mo na, kailangan ko ng tulong. Please, pagbigyan mo ako dito sa aking request. Anong sabi dyan? Yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And sabi ng Panginoon dito, and I say unto you, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. At ang promise ng Panginoon ito, for everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. The reason why wala tayong mga panalangin na sinasagot is because we do not ask. Why can't we find? Because we do not seek. And why is God not opening a door? It is because we're not knocking on the door. Kailangan persistent. Tuloy-tuloy. Kaya nga sabi dun sa 1 Thessalonians 5, pray without ceasing. At kung titignan nyo sa Acts chapter 12, ito ha,
Acts chapter 12, verse number 5. Ito yung time na kinulong si Apostle Peter at malapit na siyang pugutan ng ulo. Pero anong sabi dito sa Acts chapter 12, verse number 5? Peter therefore was kept in prison. Pero tignan niyo yung sinabi dito. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. May tatlong elemento dito ng effectual, fervent prayer. Ano yon? Una, nakalagay dyan, nag-pray sila unto God. Hello? Pag nag-pray tayo, dapat clear yung ating mind. Okay? Dapat nakafocus tayo, ang Panginoon ang kausap ko. Hindi ka lang nagpe-pray na, okay, alam niyo yun, yung nagpe-pray ka pero parang walang direksyon. Nagpe-pray ka kasi, pero inaantok ka na. Hindi. Bukas ang isipan mo, bukas ang iyong spiritual na mata, lumalapit ka sa Panginoon na nananalangin. Unto God. Tingnan niyo mga kapatid, prayer was made without ceasing of the church unto God. Ang tanong, pag nagpe-pray ka ba, talagang sa Diyos ka lumalapit? Hello? O pag nag-pray ka, tulad ng sinasabi ng iba, hanggang dito lang sa kisame. May biruan dyan eh. Yung prayer mo hanggang kisame lang. But our prayer must be unto God. Hello? At ano pa? Sabi dyan, prayer was made without ceasing. Sipin nyo, walang patid. They prayed. They prayed. Okay? From 6 p.m. to 7 p.m. 7 p.m. to 8 p.m. 8 p.m. to 9 p.m. Kaya ba natin mag-pray ng ganyan? And next week, magkakaroon tayo ng prayer vigil. Okay? Yung prayer chain from 6 p.m. Monday to 5:59 p.m. Tuesday. The church prayed. At makikita natin, bakit naging effectual, fervent prayer ito? Bakit sinagot ng Panginoon yung prayer? It is because the church prayed. Yes, effective. Si Elijah, nag-pray siya eh. Isang tao lang yung nag-pray, umulan. Yes, mayroong power ang prayer. But kapag sama-sama, united ang mga anak ng Diyos, pag united ang mga members ng Bethel Baptist Church, pinagpe-pray ang mga bagay na kinakailangan, mga kapatid, makikita natin yung pagkilos ng Diyos. But are we persistent in prayer? And then number 3, last. Amen? Last na. Unceasing prayer. Just keep on praying. Okay? Mag-pray ka ulit. Pray lang. Pray. Hanggang sumagot ang Panginoon. Number 3, the prerequisite of prayer. The prerequisite of prayer. Anong sabi dyan sa James 5:16? The effectual, fervent prayer of a righteous man. Okay? Pansinin niyo sinabi, righteous man. Merong tinatawag na positional righteousness. Ano yung positional righteousness? Ito yung righteousness ng Panginoon na inilagay sa atin simula nang tayo'y naligtas. Ano sabi sa Romans chapter 10 verse 10? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay? Paano ka makalapit sa Diyos? Kapag naligtas ka na, makakalapit ka sa Kanya. Paano, pastor, yung hindi ligtas? Kailangan lumapit siya sa Panginoon. Sumampalataya. At tanggapin ng Panginoon sa kanyang puso bilang kanyang tagapagligtas. And then after mangyari yan, siya ay anak na ng Diyos, makakalapit siya sa Ama. But merong tinatawag na practical righteousness. Okay? So ang isang tao na naligtas, sa harap ng Diyos, you are
righteous. Pero sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. Nais ng Panginoon na yung kanyang mga anak, okay, sumusunod sa Kanya. Lumalakad sa katuwiran. At mga kapatid, kung nais natin na yung mga prayers natin ay sagutin, dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Okay? Anong sabi diyan? Sa 1 John chapter 3 verse 22. 1 John 3:22. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Paano tayo magkaroon ng confidence na ang Panginoon, sasagutin niya yung panalangin natin? Hindi lang dahil tayo naligtas na, tayo ay anak ng Diyos, kundi pag alam natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon, alam natin, sasagutin niya yung panalangin natin. Pero kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, nabubuhay ka sa kasalanan, then don't expect your prayers to be answered. Sabi nga nung psalmist, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya mga kapatid, kailangan tignan natin ito. Positional righteousness and practical righteousness. Are we following the Lord? Sumusunod ba tayo sa Panginoon? Sa Kanyang katuwiran? Ginagawa ba natin yung kalooban niya? Mga kapatid, sa pagtatapos itong mensahe na ito, mahalaga ang panalangin. Little prayer, little power. Pagka nag-spend tayo ng konting oras lang sa Diyos, maliit lang din yung ating effectiveness sa gawain ng Panginoon. Dapat meron muna tayong strong prayer life. Okay? Yan ang prayer natin para sa bawat isa. Magkaroon ng strong prayer life. Okay? Una, kailangan maligtas ka muna. At masigurado mo na ikaw ay ligtas. Kailangan, positionally, ikaw ay maging righteous before God. And then, yung pangalawa dito, yung fellowship natin sa Panginoon. Walang humahadlang. Walang sin, walang disobedience na humahadlang. Then, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, alam natin na tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Ang puso natin, our desire is to pray. Our desire is to go to the Lord in prayer. Ma-meet natin ang Panginoon sa time of prayer para masabi natin sa Kanya yung mga pangangailangan natin sa ating buhay. Masabi natin sa Kanya na kailangan natin ng mercy niya, kailangan natin yung grace niya, and kailangan natin ng help ng Panginoon para sa ating buhay. Kailangan may kaseryosohan tayo at nagpapatuloy tayo sa pananalangin para sa bawat isa, para sa mga pamilya na nandito, para sa mga singles, para sa ating church, para sa ating bansa. Dahil pag tayo ay nanalangin, merong gagawin ang Panginoon. Kaya habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo. Effectual, fervent prayer. What is an effectual, fervent prayer? Nakita natin mga kapatid, malinaw yung purpose. To obtain mercy, to obtain grace, to obtain help. Paano maging effectual, fervent ang ating prayer? If it is consistent, persistent. At kinakailangan mga kapatid, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Number 1, dapat ligtas ka. Ikaw ay anak na ng Diyos. Pangalawa, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos.